Sa video na ito, ibabahagi ko sa inyo ang isang kwento ng isang manunulat na naghahanap ng inspirasyon sa isang misteryosong bahay sa Tondo. Pero hindi niya alam na ang kanyang pag-usisa ay magdadala sa kanya sa isang bangungot na hindi niya inaasahan. Makikilala niya si Esme, isang babae na may nakakatakot na karanasan sa bahay na iyon, at ang kanilang mga kwento ay maghahatid sa inyo ng kilabot at takot. Huwag kayong bibitaw dahil ang mga pangyayaring ito ay magpapatanong sa inyo kung totoo nga bang may mga bagay na hindi dapat pakialaman. Kumusta po sa lahat ng mga tagahanga ng Pinoy Horror dyan? Ako po si Carl, isang manunulat ng mga nobela. Nakatira ako ngayon sa Makati, pero tubong Bulacan talaga ako. Lumipat kami dito noong nagkaroon ng bagong trabaho si Papa. Mahilig ako sa mga kwentong kababalaghan at ang inspirasyon ko ay madalas nagmumula sa mga kakaibang pangyayari at lugar. Sa aking paghahanap ng bagong inspirasyon, napadpad ako sa Tondo, Maynila, kung saan nagsimula ang lahat ng ito. Isang maulan na gabi, habang naglalakad ako sa kahabaan ng mga makipot na kalye ng Tondo, Maynila, napansin ko ang isang lumang bahay na tila ordinaryo sa labas. Ang mga bintana nito ay may kalawang na bakal at ang pintuan ay may mga bakas ng panahon. Sa aking paghahanap ng bagong inspirasyon para sa aking mga nobela, narinig ko ang mga kwento tungkol sa bahay na ito mula sa mga dating residente. Ang mga kwento ay puno ng kababalaghan at takot na agad nagpakiliti sa aking imahinasyon. Kailangan kong malaman ang katotohanan sa likod ng mga kwentong ito, bulong ko sa sarili ko, habang tinititigan ang bahay. Baka ito na ang hinahanap kong material para sa aking susunod na libro. Habang nakatayo ako sa harap ng bahay, naramdaman ko ang bigat ng mga mata ng mga kapitbahay na nakatingin sa akin, na para bang may alam sila na hindi ko pa natutuklasan. Sa aking pag-uwi, agad kong sinimulan ang aking investigasyon. Nagbabasa ng mga artikulo at nakikipag-usap sa mga tao na may alam tungkol sa bahay. Ang bawat detalye ay nagdagdag ng misteryo at kaguluhan sa aking isipan na nagudyok sa akin na magpatuloy. Isang maaraw na hapon, nagkita kami ni Esme sa isang coffee shop sa Makati. Ang lugar ay puno ng mga estudyante at mga profesional na nagbibigay ng komportabling ambiance para sa aming pag-uusap. Matapos ang ilang maliit na usapan tungkol sa trabaho at buhay, idinirekta ko ang usapan sa misteryosong bahay sa Tondo. Esme, narinig ko na may mga kakaibang nangyari sa bahay na iyon. Pwede mo bang ikwento sa akin ang iyong karanasan? Bago siya sumagot, tumingin muna siya sa paligid na para bang sinisigurado niyang walang ibang makakarinig sa amin. Carl, hindi ko talaga gustong pag-usapan ang bahay na iyon. Sagot ni Esme, halatang nag-aalinlangan. Pero kung makakatulong ito sa iyo, sige na nga. Habang nagkukwento si Esme, napansin ko ang takot sa kanyang mga mata. Ang bawat salita niya ay puno ng emosyon na para bang muling nabubuhay ang kanyang mga alaala. Nung isang gabi, habang nanonood ako ng TV sa sala ng bahay, biglang nagpalit ng channel ang TV at napunta sa isang hindi kilalang channel na nagpapalabas ng isang show na tinatawag na Huwag Mong Panoorin. Sa screen nakita ko ang isang payat na lalaki sa isang madilim na kwarto, nakatitig sa isang rotary phone. Ang eksena ay nakakakilabot at ang mga tunog na lumalabas mula sa TV ay parang mga bulong na gumagapang sa aking balat. Sinubukan kong ilipat ang channel, pero kahit anong pindot ko sa remote, nanatili ito sa channel na yon. Hindi ko maialis ang aking tingin sa screen. Parang may humihila sa akin upang patuloy na manood. Habang pinapanood ko ang palabas, naramdaman ko ang malamig na hangin na dumaan sa aking likuran na nagpatayo ng aking mga balahibo. Ang lalaki sa screen ay biglang tumingin direkta sa camera na para bang tinititigan ako. Sa puntong ito, hindi ko na kinaya ang takot. Tumayo ako at tinangka kong patayin ang TV, ngunit nanatili itong bukas.
Ang aking puso ay tumitibok ng mabilis na para bang may panganib na paparating. Habang dinadial ng lalaki sa screen ng telepono, biglang tumunog ang cellphone ko. Sa halip na numero, ang mensaheng lumabas ay, "Huwag mong pakinggan." Sa aking pagtataka at takot, sinagot ko ang tawag. "Sino ka?" Tanong ko, nanginginig ang boses. Sa kabilang linya, narinig ko ang boses ng lalaki mula sa screen na nagsabing, "Huwag mong sabihin bago mag-blackout ang screen." Ang aking mga kamay ay nanginginig habang hawak ang cellphone. Sa aking pagkalito, tinangka akong tawagan ang aking mga kaibigan, ngunit walang signal ang aking cellphone. Ang paligid ko ay tila nagiging mas madilim at malamig. Sinubukan kong buksan ang mga ilaw sa bahay, pero kahit isang ilaw ay hindi nagbukas. Narinig ko ang mga yabag mula sa itaas na palapag na tila papalapit sa akin. Ano ang gagawin ko? Bulong ko sa sarili habang pilit kong pinapakalma ang aking sarili. Kailangan kong umalis dito. Tumakbo ako palabas ng bahay, hindi alintana ang ulan na bumubuhos. Sa aking pagtakbo, naririnig ko ang mga bulong at mga anino na parang sumusunod sa akin. Sa wakas, nakarating ako sa bahay ng aking kaibigan, basang-basa at nanginginig. Kailangan kong umalis sa bahay na iyon, sabi ko habang niyayakap ako ng aking kaibigan. Kinabukasan nagising ako sa balita na natagpo ang patay si Esme sa kanyang bahay. Ang kanyang katawan ay pinahirapan sa isang kakilakilabot na paraan na nagpapahiwatig na siya ay pinatay. Hindi ito maaring totoo, bulong ko sa sarili ko habang binabasa ang balita. Kailangan kong malaman kung paano ito konektado sa bahay sa Tondo. Ang insidente ay nag-iwan ng maraming tanong sa aking isipan. Paano nangyari ito? Sino ang may kagagawan? At bakit tila may koneksyon ito sa bahay na iyon? Sa aking pag-iimbestiga, naramdaman ko ang takot at pag-aalinlangan sa aking isipan. Ang bawat hakbang ay parang nagdadala sa akin sa isang mas malalim na bangungot. Bagamat natakot, determinado pa rin akong tapusin ang aking libro. Nagsimula akong mag-research ng mas malalim tungkol sa bahay at sa mga dating residente nito. Habang mas nalalaman ko ang mga kwento, mas lumalalim ang aking takot at pagdududa. Ang bawat bagong detalye ay parang nagdadala sa akin sa isang bagay na hindi ko kayang kontrolin. Hindi ko na kaya ito, bulong ko sa sarili ko habang binabasa ang mga huling tala. Kailangan kong itigil ang proyektong ito bago pa ako tuluyang mabaliw. Sa huli, nagdesisyon akong itigil ang aking proyekto at iwanan ang bahay sa Tondo. Ngunit kahit na iniwan ko na ang proyekto, ang mga alaala at takot ay patuloy na sumusunod sa akin. Ang bawat gabi ay puno ng bangungot at mga bulong na tila nagmumula sa bahay na iyon. Kailan matatapos ang bangungot na ito? Tanong ko sa sarili ko habang pilit kong hinahanap ang katahimikan. Ang kwento natin ngayon ay nagpapaalala na minsan may mga bagay na mas mabuting hindi na pakialaman. Salamat sa pakikinig mga kaibigan. Huwag kalimutang mag-like at subscribe para sa mas marami pang nakakatakot na kwento. Excited na akong makita kayo sa susunod na upload. Hanggang sa muli, mag-ingat kayo. Baka ang susunod na tawag ay para sa inyo.